Matamang pinagmamasdan ni Josie, ang lalaking natagpuan ang natutulog sa karitela ni Kalakian. Pupunta sana siya sa puno ng sampalok upang manguha ng talbos at bulaklak ng puno ng madaanan niya ito sa kubong pinagsisilungan ng karitela ng alaga nilang kalabaw. Hindi sana nito mapapansin o hindi sa neon color na inuuna nito malaking bag. Sa unang tingin pa lang ay kadaling sabihin na hindi ito taga roon sa kanilang baryo pagukpok. Turista? Bagamat maraming magagandang tanawin sa kanilang lugar, ay isa o dalawang pagkakataon pa lamang ang nangyari na may naligaw roong dayuhan. Ina-adjust niya ang suot at salamin sa mga mata at muli niyang sinipat ang estranghero. Pino at makinis ang maputi nitong balat. Medyo pahaba ang hugis ng mukha na parang kay Vic Soto na tinatampukan ng matangos na ilong, katamtamang lago ng mga kilay, chinito mga mata, at mga labing katamtaman din ang kapal. Tila kay lambot din ang mga hibla ng buhok nito na ang gupit ay hanggang batok. Sapagkat bahagi ito nakatagilid ng posisyon at medyo natatakpan ang tenga nito, mukhang hindi ito Pinoy kagaya niya. Hapones kaya ito o Philam? Sa kabuuan ay maganda itong lalaki. At kung tama ang kanyang palagay, marahil ay isa nga itong turista. Kumilos ito. Otomatiko siyang napatuwid ang tayo. Voluntaryong napaurong ang kanyang mga paa, dahilan upang matapakan niya ang isang tuyong sanga at lumikha iyon ng ingay. Dahan-dahan dumilat ang estranghero. Parang nagtaka pa ito sa kaniroroonan. Nang mapako sa kanya mga mata nito ay para pa ito nagulat. Hello. Dito ba nakatira si Renzo? Ha? Renzo Matias. Si Enzo. Tagaroon siya sa kabila. Nakakaunawan man pala ito ng Tagalog, bagaman mukhang may kaunti itong tuwang. At paano ito nakilala ni Enzo? Magkasama ba kayo? Balita ko nga ay dumating na siya. Hindi pa ako nakakalipat sa kanila para mangumusta. Pwede mo bang ituro sa akin ang bahay niya? Parang gusto niyang mapangiti. Naalus siyang pakinggan magsalita ang lalaking dayuhan. Well, biglang pumarmal ang ekspresyon nito. Nakadama siya ng pagkailang, lalo pa nga at ang tumayo ito, natanto niya ito matangkad. Hindi ito mukhang maskulado. Gayunman ay maganda ang lapat dito ng suot itong pantalon at kamisetang may kwelyo. Tara, sasamahan kita kina Enzo. Wika niya upang basagin ang nagdaang tensyon. Sinukbit ito sa mga balikat ang bag. Isinanya sa man itong mauna siya at sumunod ito sa kanya. Nakadama siya ng pagkailang. Ang kanyang suot ay simpleng house dress ang kanyang ina na walang kakorte-korte. Hindi pa rin siya nakakapaligo at may palagay siyang oily na ang kanyang mukha. Gusto niyang pagsisihan na hindi niya sinunod ang bilin ng kanyang nakababatang kapatid na dapat ay parati siyang well-groomed sapagkat hindi niya alam kung kailan darating si Prince Charming. Lihim siyang napailing. Palabas na sila ng tarangkahang buho na makita niyang paparating si Enzo na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Naku sir, pasensya na, nakalimutan ko kayo. Panayok ko nito na kulang na lang ay magpatira pa sa harap ng lalaki. It's okay. Pasensya na po talaga sir. Sa kasabikan ko makita ang asawa ko at mga anak, ay nakaligtaan ko kayo. I said it was okay. Naisa niya magtaka kung sino ba ang lalaki na ito, at ganoon na lamang ang nakikita niyang pagkabahala ni Enzo. Boss kaya ito ng huli? Pinang, ikaw pala yan. Salamat ha. Siya nga pala. Sir, si Pinang, kababata ko. Otomatiko siyang naglahad ng kamay. Miss Josie Pulan. Hindi man intensyong bigyang diin na siya ay dalaga pa, ay sadyang napadiin ang pagkakabigas niya sa katagang Miss. Si Sir Aris nga pala, siya ang supervisor. We work for the same company. Maagap na puto ng lalaki sa sinasabi ni Enzo. Inabot ito ang kanyang palad at nilahad niya.
Arik Arte Ramos. Ramos? Filipino ka ba o half Filipino? One-third Japanese. Kung ganoon, ay imported ka sa mother's side. Imported. Hindi na naawat ang sariling matawa sa ekspresyon nito. Bagay na kinakunuot ng noon ito. Pinang, sige ha. Pagod kasi sa biyahe si sir. Kaya pagkapahingahin ko muna, lipat ka na lang mamaya. May pasulubong ako kay Tata Nardo. Naku Enzo, pihadong alak na naman iyan. Tawa lang ang sinagot ito. Bahagi yung muko ang lalaki. Bago sumunod kay Enzo, napangiti siya. Hindi niya maunawaan kung bakit. Naaalog siya sa lalaki. Napapailing na bumalik siya sa kanyang likod bahay at nagsimulang manguha ng mga murang talbos at bulaklak ng sampalok. Balak na iyong ipang-asim sa ubing tambako lang kanyang itang. Habang nagluluto, ay tila kagaan ang kanyang pakiramdam. Panay pang paghimig niya ng isang lumang kanta. Ate, masama raw yan. Anong nakababatang kapatid niya na si Teresa na biglang sumulpot sa kusina. Sinilip nito ang kanyang niluluto. Masama bang kumanta? Habang nagluluto, nakakapag-asawa ro ng balo na may isang dosenang anak. Kalokohan. Wala naman sa itsura ni Arik Ramos na iyon na may isang dosenang anak na ito. Sa naisip, ay biglang nag-init ang magkabila niyang pisngi. Bakit? Minsan na naiisip niyang may ESP si Teresa. Para kasing nababasa nito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Wala raw. Bakit parang namumula ka? Ikaw kaya ang humarap na matagal dito sa apoy? Lumabi lang ito. 20 anyos na ito. Pero pagdating sa mga gawaing bahay, ay hindi man lang ito maasahan. Lalo na sa pangungusina. Allergic itong maulingan ng mga kamay. Kahoy kasi ang gamit nilang panggatong. Matagal pa ba yan? Nagugutom na ako. Yan, diyan ka magaling. Pakikuha nga yung mangkok na may takip. Magrarasyon ka na naman ng ulam. Kahit anong nagre-reklamo, ay sumunod din ito sa kanyang iniuutos. Para kang si Inang. Kapag nagluto yung korporasyon, kulang na lang pati si Mayor, pahatira ng ulam. Dumating kasi si Enzo. Bibigyan ko ng ulam at baka nga hindi na makuha maghanda ni Minmin. Alam mo naman, kabuwanan na ng tao. Inilipatan niya sa walang apoy na lutuan, ang umuusok pang palayok at saka isinalang sa apoy, ang maitim na takure. Bantayan mo to, para yan sa kape ni Itang. Sandali lang ako at pagbalik ko, ay kakain na tayo ng hapunan. Bili niya rito, bago nito iniwan. 29 anyos, elementary teacher, at nagtuturo sa ika-4 na baitang sa mababang paaralan ng Baryo Pagukpok. Panganay ito sa 2 anak na babae, ni Tata Nardo at Nana Etang, at dalaga pa di umano at napakabait. Ang mga impormasyong iyon ay voluntaryong inilahad ni Renzo kay Aris. Bagaman, wala siyang pinapakitang indikasyon na interesado siyang malaman ng mga iyon. Heck, he wasn't there to look for girls. Babae na nga kanyang tinakasan sa Maynila. Magdaragdag pa ba siya ng panibagong problema? Tao po. Tawag ng babaeng tinig mula sa labas ng bahay. Uy Pinang, pasok ka. Narinig niyang sabi ni Minmin. Naudlot ang balak ng paglabas ng silid na inalaan ng magkasabang Renzo at Minmin para sa kanya. Maya-maya ay narinig niya ang mga yabag ng 2 babae patungo sa kusina. Paborito ito ni Enzo ko. Sana magustuhan ng boss. Ni Sir Aris, itong dala mo. Hindi man lang kasi ito miligrama si Enzo bago umuwi. Gayon may kasama pala siyang bisita. Madalian ko tuloy yung pinakati kay Enzo, yung isa naming alagang manok. Ginataan ko sa papaya at dahon ng sili. Tamang-tama. May papalit ako sa dala mong ulam. Ano ka ba? Para naman tayong iba na yan Nasaan na nga pala yung bisita nyo? Palagay ko, naidlip ulit. Mukhang bigatin ang mga nakakahalubilo ni Enzo sa Maynila, ano?
Supervisor na ang mga nagiging kaibigan niya ngayon. Oo nga. Pero ganun daw talaga si Sir Aris. Hindi tumitingin sa ranggo ng kasama sa trabaho. Si Enzo, naliligo, nasabik sa dagat kaya hayon, at nagpaalam na lulusong daw sandali. Baka pauwi na rin iyon. Sabi ko wag na magtatagal, at baka magising si Sir Sabay-sabay na kami maghahapunan. Ang mga bata naman ay pinauna ko na at maagang nagsitulog. Napagod sa pagre-review. Tama lang yon. Paano? Salamat dito sa ulam. Nalaala ko, baka hinihintay na rin ako sa bahay. Baka nagwawala na mga bituka ni Teresa. Narinig niya ang pagtawa ni Minmin. Natinukoy na pangalan ni Pinang. Maya-maya ay narinig niya ang tinig ng dalawa patungo sa front door. Hirap pag yung maestra ano? Wika ni Minmin. Full feeling na mahirap, lalo na kapag natapatan ka na makukulit na estudyante. Paus ka rin matutuyuan ka pa ng dugo sa konsumisyon. Talaga. Sa dalawang anak ko pa nga lang ay halos nararanasan ko na yung sinasabi mo. Paano pa yung may 40 bata ka? Pero maiba ako. Hindi ka ba natatakot? Natatakot na alam mo na tumanda mag-isa. Hindi naman siguro ako tatanda mag-isa. Pero yung tumandang dalaga, syempre, nandoon yung mga takot. Kaso lang nga naman pilitin ko ang sarili kong gustuhin ng isang lalaki para lamang makapag-asawa. Ayaw mo kay Pekto? Amiga, malaki siguro ang depekto mo sa mga mata. O baka naman hanggang ngayon, siya pa rin. Pumatlang ang katahimikan. Bunsod ang kuryosidad. Ibahagi ng iniawang ang kortina sa pintuan ng silid. Wala yung pinto. Hamba lamang na kanabitan ng kortina, gaya ng dalawa pang silid doon. Mula sa kinatatayuan, itanaw niya ang dalawang babaeng nag-uusap, malapit sa front door. Nakita niya ang wari pait na nakabalatay sa mukha ni Josie. Nakapagdaka ay kinubli nito sa isang pilit ng ngiti. Nako, natatagalan na ako masyado. Sa ibang araw na ulit tayo mag-usap. Habang palabas ito ng bahay, siya naman pagdating ni Renzo. Sandali pa muna nag-usap ang dalawa bago tuluyan nagpaalam ang babae. Magkasabay na pumunta sa komedor ang mag-asawa. Wow, sinigang na tambakol. Mapapasarap na naman ang kain ko nito. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim ng sariwang isda. Sarap pa ng kombinasyon ng luto ng maganda kong misis. Si Sir nga pala, tulog pa ba? Malamang. Paglakaran mo ba naman ng napakalayo? Sinabi ko naman sa kanya he can manage daw. Mabait ba siyang boss? Kung tama ang pagkakaalam ko, ay hindi basta-basta ay pinagmulan niyang pamilya Lopez. Sila yung tipang apelyido pa lang, ay pwede mo nang sabihin garantiya sa bangko. Shh! Walang ibang dapat makaalam niyan. Kahit walang napapabalitang krimen dito sa atin, ay mabuti na yung nag-iingat. Hindi sila basta-basta mayaman, kundi mayamang mayaman. Ang akala ko nga, pinagtitripan lang niya ako noon ang sabihin niyang interesado siya makarating dito sa atin. Pero heto na nga. Naunawaan ko na kung bakit iba ang pakilala niya kanina kay Pinang. Siguro, nag-iingat lamang siya sa kanyang kaligtasan. Tungkol dun sa tanong mo kung mabait ba siyang boss? Oo, the best. Pero teka, magbabanlaw na muna ako. Paghanda mo ako ng bihisan haling. Sige, at pagkatapos mo, gisingin mo na si Sir. Tamang-tama habang mainit pa ang sabaw ng sinigang. Dapat siguro, kay Sir na lamang natin ipakain yung sinigang. Bakit naman? Ikaw itong parating nangunguna kapag luto ni Pinang. Tapos, ipapaubayan mo lahat kay Sir. Baka kasi may gayuma. Hamon ng si Sir na lang mabigahan kay Pinang. Total, ay pareho naman silang single. Loko-loko. Hindi nga. Pero biruling. Mukhang tinamaan ang kaibigan natin kay Sir. Love at first sight siguro. Maingat siyang umalis sa kinatatayuan at maling bumalik sa higaan. Napailing siya sa napakinggang usapan. Bagaman dinig pa rin niya ang pag-uusap ng mag-asawa, ay hindi na niya nag-aanong naunawaan iyon.
Muli siyang pumikit. Maya-maya narinig niya ang pagtawag ni Renzo. Kasabay ng pagpasok ng lalaki, ay nagkunwari siyang kababangon pa lamang at kunwang inihihilamos ang isang palad. Bangon muna kayo at ang makakain, sir. May tubig nga ho pala sa batalan kung gusto ninyong magbuhos pagkakain. Okay, salamat. Nandumulog siya sa hapag, ay tiradokso nagdaan sa isipan niya ang mga narinig niya kanina. Gayuma. Hindi siya naniniwala doon. Pero nang ilapit sa kanya ni Renzo ang mangkok ng ulam na may sabaw, ay para siyang natilihan. At ano ba iyong nakikita niya mga pinong dahon? Sa buong buhay niya, ay noon pa lamang siya nakakita ng ganong luto. Bagamat kung iisipin, ay mas kakatwa pa roon ang ilang exotic food na sinaserve sa Palyok Restaurant. Masarap yan, sir. Mukha lang kakatwa ang pagkakaluto, pero garantisadong masarap. Mahusay mangusina yang si Pinang. Bukod diyan ay sariwa pa ang mga lamang dagat. Palagay ko, huli yan ni Tatay Nardo. Okay. Pinigilan niya ang sariling mapangiwi. Mahilig siya sa isda, partikular sa tuna. Ayaw man niya masyadong pakaisipin, ay aminado siyang naapektuhan siya sa sinabi ni Renzo. Mukhang tinamaan ng kaibigan natin kay Sir. Love at first sight baga. Napaubos siya. Dali-dali siyang inabutan ni Minmin ng tubig. Thanks, I think the chicken is better. Hindi nalingid sa kanya ang makahulugang pagpapalitan ng tingin ng mag-asawa. What have I gotten myself into? Mula ng gabing iyon ay muli pang nasundan ang paghahatid ni Josie ng lutong ulam. Bagay na maaaring kaugalian sa lugar na iyon. Subalit hanggang maaari ay naiwasan niyang tumikim ng luto nito. Better safe than sorry. Ang gwapo! Natigilan sa paggawa ng lesson plan si Josie. Nang humahang sa pumasok sa kanyang silid, si Teresa. Nakasukbit pa sa balikat ito ang napsak nito. Sabado noon, mag-iikasiyam ng umaga. Umuwi ito galing Kapitolyo kung saan ito nag-aaral ng computer secretarial. Nakikituloy ito sa tiyahin nila roon kapag may pasok at umuwi lamang kapag weekend. Ate, para silang pinagbiyak ng bunga ni Yunbin. Walang anumang binagsak nito ang knapsack at tinubad ang rubber shoes, saka nag-lotus position sa kanyang papag na masinop niyang sinapinan ng comforter. Tagpitagping tela iyon mula sa mga pinaglumaan nila mga damit na hindi na ginagamit. Iha, sada naman, hinubad mo muna yung sapatos mo bago ka pamanik dito sa kwarto ko. Walang putik yan, te. Pero bago tayo maligo ng subject dito, sino yung bisita nila Kuya Enzo? Ang gwapo, mukhang artista, kamukhang kamukha ni Yunbin. Naitirik niya ang mga mata. Palagay ko, ay mas kamukha niya si Vic Soto. Ano ya? Naka, nahalata ang edad mo, ate. Bumaba ka kasi paminsan-minsan sa bayan, para hindi ka nahuhuli sa uso. Uso? Sinasabi mo bang ang mga nauuso ngayong artista ay mga tipong out of this world ang pangalan? Hindi kasi siya Filipino, kaya bago sa pandinig mo ang pangalan, Korean actor siya. Kailan pa tayo na-invade ng mga Koreano? Nako, patay tayo riyan. Ilang taong ka na bang nagtuturo? Pupusta ako. Kahit mabangga mo si Coco Martin, hindi mo siya kilala. Si Bembol Rocco, pwede pa. Pumalatak ito habang umiiling-iling. Sino nga yun? Hindi mo rin kilala. Pero ikaw pa, sanggang dikit kayo ni Kuya Enzo. Supervisor nila sa kumpanya. Nagbabakasyon ka na Enzo. Anong pangalan? Ilang taon? Arik Ramos. Kung ilang taon, hindi ko alam. Dapat, inaalam mo ate. Malay mo, sa katamaran mong bumabasa sa sibilisasyon, ay pinadalahan ka na ni Cupido na makakapareha mo for life. Hindi kagad siya nakapag-react. Ang akala niya, kaya ito parang kinikilig na kiti-kiti, ay dahil natipuhan nito ang bisita ni Enzo. Bigla siyang natigilan. Natipuhan din? Natigilan ka na?
Huwag mong sabihin na hanggang ngayon, separate ng laman ng puso mo. Siya, Jason Alcañez, ang pangalang hindi gustong bigkasin ni Teresa. Ito ang kanyang unang nobyo at unang pag-ibig. Nakilala niya ito sa Kapitolyo kung saan siya nagtapos ng elementary education. Ito naman ay kumukuha ng kursong business management. Mas matanda ito sa kanya ng 3 taon, pero dahil bulakbol, bagay na hindi ito nahiyang aminin sa kanya, ay magkasabay lamang silang nagtapos. 3 taon ang itinagalang kanilang relasyon. Marami nga nag-aakalang sa kasalan sila mauuwi. Pero tulad ng mga palasak ng telenovela, langit at lupa ang kanilang agwat. Anak mayaman ito at nagmamayari ang pamilya nito ng pinakamalaking groserya sa Primitivo. Idagdag pa roon ang nag-iisang gasolinahan at machine shop doon. Tinutulan ng pamilya nito ang kanilang relasyon. Nilait-lait siya ng mama nito at tahasang sinabihan na hindi siya gusto para sa anak nito. Ang isang gaya raw niya ay bagay lamang sa kuuri niya na isa ring mahirap. Love conquers all. Yun ang kanyang paniniwala. Nang sulatan siya ni Jason at hayain magtanan, ay walang takot siya nagpasyang sumama rito. Sa tulong ng noon, ay kakakasal pa lamang na sina Enzo at Minmin at ni Teresa. Ay sinamahan siya ng mga ito sa lugar na dapat ay pagtitipanan nilang magnobyo. Nang sa kasamaang palad, ay hindi nito sinupot. Pagkalipas ng 1 linggo ay nalaman na lamang niya na sa Maynila na ito at mabilisang ikinasal sa anak ng matalik na kaibigan ng mama nito